Hi guys! Nagbabalik na naman kami sa panibagong episode ng In the Right Corner. Ayun, syempre kasama pa rin ang nag-iisa at pinaka-love natin na magbibigay ng size 8 na si Kuya Dwayne. Wala pala ako dito. Ba't ako nandito? Ano ba yan? At syempre, kasama natin ang walang itulak kabigin na naka-pink na ayaw ipakita ang kanyang paa. Uy, grabe oh. Almira Shill. Oo, hi. Ayan, nagbabalik na naman tayo, kuya, sa panibagong usapin na hindi ko alam kung saan na naman tayo dadalhin. Yes. Oo, pero parang ang sarap pag-usapan nito dahil bagong-bago at feeling ko maraming maapektuhan, pero not so much, lalo sa atin. Lalo sa atin. Oo, kasi nagbabasa ako sa internet, though hindi ako maalam sa current events, international. Oo, pero, kuya, ban na ang TikTok sa Amerika. What? Oh, kunwari ka pa, kahit alam mo, kahit history ng TikTok. Oo nga. Ano to, recent, as of parang 12 midnight, January 19 sa US, TikTok went dark essentially. Ang background niyan, kasi di ba, si TikTok kasi, ang parent company niya is ByteDance. ByteDance is parang a company based in China. Sa mata ng Amerika, adversarial ang relationship niya with China. So, meaning kalaban ng Estado. In and of itself, hindi talaga siya problema kasi sa Amerika, may mga economic relationships ang China at saka Amerika. Di ba? May mga exchanges of goods, etc. etc. So, even if adversarial sila, okay lang. Pero ang allegation ng Amerika is, and through the Congress, is sabi nila, yung the way mag-collect ng data si TikTok compromises yung national security ng Amerika. So, to cut the long story short, yung then former president, now ongoing second-termer president Donald Trump, naglabas siya ng executive order to ban TikTok. 2 years later, or a number of years later, naggumawa ng legislation si Congress nila, gumawa ng batas, in-interview yung CEO ng TikTok. Tapos, pinapasa yung batas, essentially to ban TikTok. Nagsampa ng kaso si TikTok saying na, yun nga, na ang karapatan ng mga Amerikano na magpahayag ng malaya na kompromiso dahil mawawala yung TikTok. Yung korte ng Amerika, in-overrule yun. Sabi, hindi. National security over freedom of expression. In essence, ang sinasabi na. Sa sinasabi ng korte sa Amerika, wala naman yung TikTok, pero may Facebook naman. So, so hindi talaga nawala yung freedom of expression ng mga Amerikano. Ngayon, ang problema, sa TikTok kasi, monetizable ang TikTok. So, maraming mga users ng TikTok na ginagamit ang TikTok for business. Pero most importantly, maraming content creators na maapektuhan. Marami din mga Pilipino na based in the US na maapektuhan. Mawawalan sila ng TikTok, at least for the time being. Medyo touchy-touchy siya na issue ngayon. Excited siya sa mga usapin. Nakita niyo ba kung paano niya nilatag? History. Dahil parang siyang nakakawala. Dahil pwede siyang magkwento at magsalita. Hindi naman. Sorry naman. Pero ang galing, no? Hindi ko na kailangan magbasa ng Google. Actually, sa totoong buhay naman talaga. Pagka may mga gusto akong malaman sa kanya kung sinasabi, pag mainit ang ulo niya, sasabi niya, hindi ka ba nagbabasa? Ganon. Pero pag gustong-gusto niya at nasa mood siya, i-explain niya sa'yo ng ganyang kalina. Actually, ngayon ko lang narinig yung explanation. Nakalim ko lang ban yung TikTok. Oo. Ikaw ba nagti-TikTok ka? I mean, dalawa kasi yun gumagawa ng TikTok content at saka yung nag-scroll sa TikTok. Ako naman, parang, I never thought of using TikTok until nag-enjoy ako magmotor. So, sinubukan ko lang mag-upload ng mga, parang yung cellphone ko nakalagay sa body arm, sa suit ko. Meron akong parang cellphone holder na chest, yung chest mount siya. Tapos binibidyo ko yung ride ko sa Rizal. Tapos ina-upload ko lang. Pero other than that, wala akong parang masyadong naging interest sa TikTok. Except for example, mga nakakatawang video. Iniiwasan ko yung mga toxic na, mga negative na mga videos. Mas gusto ko lang yung mga nakakatawa. Actually, in fact, si Dawson, na-enjoy niya yung mga videos about mga pusa. Parang si Chase. Diba? Nag-mia-mia. Yun, pero largely, I mean, if you're gonna ask me kung paano ko man ginagamit yung TikTok, for the short amount of time currently na nagagamit ko siya, mostly entertainment lang talaga.
Ako, kuya, alam mo, feeling ko hindi ako TikTok person. Kasi kahit nung nag-boom ang TikTok, tapos alam mo naman yung medyo nasa content creation tayo ng konti, hindi ko talaga nakuha ang rhythm ng TikTok. Plus, hindi rin ako doon nag-i-scroll. Feeling ko naliligaw ako. Oo, yung iba, yung katrabaho ko, putik, parang kahit maghapon, kaya niyang pero sa Facebook Reels, yan. Pag naumpisahan ko talaga, dire-diretso. Pero hindi talaga TikTok. Pero ang daming tao ngayon, in fairness naman, no? Ang daming on a positive side, sige, maghanap muna tayo ng positive side ng TikTok. Sige. Marami siyang nilibang na tao. Correct. Maraming mga medyo not so young nating mga mahal sa buhay, mga people around, ang natuto online na nagsimula sa TikTok. Correct. Maraming na-enhance na mga, lack of better term, kapalang muka dahil sa TikTok. Oo. Ikaw, anong positive effect ng TikTok? Sa sobrang daming mata na nakatingin sa TikTok, imagine mo, GMA News, nandun. ABS-CBN News, nandun. Sports News, nandun. May creds, if you will, ang TikTok. Kasi, kung ako ay isang news outlet, ang lahat ng mga mata, o karamihan ng mga mata na sa TikTok, ba't ko ipapublish, ba't ako magpo-focus ng papapublish ng balita sa mga platforms na mas mababa yung viewership? Or, kung nagbubong na ako as a network sa current social media like YouTube, Facebook, etc., it's not gonna hurt me getting more viewership from TikTok. And if you think about it, karamihan ng mga nasa TikTok for entertainment purposes And I would go as far as saying marami doon hindi interesado sa balita. Pero kung pupunta ako, kung ako sa GMA News for example, pupunta ako sa TikTok, malamang baka magkaroon ng mga tao na magkaroon ng interest sa TikTok. Una. Pangalawa, syempre, may mga kumikita dyan. Hindi man monetizable ang TikTok. Pero dahil marketing platform siya in and of itself, kung ako ay content creator, na ibabalanda ko yung sarili ko sa publiko, may mga brand na nakatingin sa akin, free goods. Correct. Di ba? Hindi, ito pa, advantage, ang daming yumaman sa TikTok. Yes. Naging negosyo. Yes. Di ba, parang ngayon, pag saan mo binili sa TikTok shop? Tsaka, di ba, merong YouTube Shorts, merong Facebook Reels, merong Instagram Shorts, Instagram Reels, sa TikTok. Same in nature, isa lang ang may shop. Oo nga. Di ba? Ang galing ng analogy mo yun. At saka, at saka ito pang parang nagiging live CCTV ng TikTok. Di ba parang pag may gusto kong malaman, sa TikTok mo hanapin, sa TikTok mo talaga makikita. Kaya parang siguro yun yung isang advantage. Ang disadvantage, hindi siya exclusive to TikTok, Pero, imagine mo sarili mo. Kahit hindi na TikTok, Facebook Reels na lang or Instagram Reels, manood ka ng short videos. Dati, pag pupunta ka sa Facebook, sa YouTube, mahaba yung mga videos, minimum 8-10 minutes. Di ba sa YouTube, para kumita ka, more or less 8 to 10 minutes lang ang ina-upload mo. So, kailangan mong panoorin yun. Nung nauso yung Reels, yung mga shorts, manonood ka, di ba? Scroll up, next video. Next, scroll up. Next, scroll up. Next. Yung mind mo, parang naturally nawawire to keep on scrolling up and look for more videos. Kaya medyo nakakaano siya. Hindi siya productive for a certain person. Kasi stuck ka na dun eh. Gusto magtrabaho ka. Hindi mo na mamalaya. 3 oras ka na nanonood. Correct. May mga ganyan akong moments Hindi naman sa TikTok lang no. Pero like for example, sa Facebook Reels. Ako sa Facebook Reels. Facebook Reels. Parang minsan na pag nasa CR ako. Nang Reels eh. O kaya, for example, pag naka-break ako, tapos na ako kumain sa office, nag-scroll up lang ako. Napapansin ko, naubos ko na yung break ko. Wala akong ginagawa pag yung mga ganun. So, hindi siya conducive to productivity. Pero, sinasite ko to as a reason kasi mas maraming tao na sa TikTok. Oo nga. Ako, alam mo kuya, may singit ko lang, naging disiplina ko na siya nowadays. Pag nagigising ako, meron akong 30 minutes na screen. 30 minutes lang talaga. For example, 9:30 ako nagising. Titingin ako agad sa oras na dapat by 10 o'clock lalapag ko na yung cellphone. Kung minsan lumalagpas 10:04. Pero is enough. Kasi talagang totoo yung sabi mo, wired ka. Manood ka ng isang reels, didiretso ka. Kasi ibibigay sa iyo ng platform yung anong gusto mo makita. Algorithms and all. Diba? Oo. Ngayon, naisip ko lang na magandang pag-usapan, lalo ngayong naban ng TikTok. Mostly form of entertainment siya ng tao tas nawala siya. Ikaw ba? Paano ka nagsisik ng entertainment sa buhay mo?
And, Entertainment, happiness, ganyan. Para lang maging makabuluhan itong TikTok ban topic natin. and to be clear, hindi naman ban yung TikTok sa Pilipinas, no? Pero I think it works. It is worth it is worth a conversation kasi alam mo naman, alay tayo ng Amerika. Hoy, ayoko mag-comment din sa akin. Malamang sabihin nila, "Oy, friend, ban na sa TikTok sa amin, sundan nyo kami or else wala kayong pondo sa amin." Something like that. Pero I would digress. To your question, kung paano ko hinahanap yung entertainment for myself. Ako, I would go back from the time I was younger. I was seeking for my parang niche or my interest. Yun doon lang ako nakafocus. Like for example, ang hilig-hilig ko manood ng basketball. To a point na sobrang ina-analyze ko yung game. So anything about basketball, kahit hindi NBA yan, basta anything that has something to do with basketball, binabasa ko, pinapanood ko. Nung bata ako, pangarap ko maging piloto. So, frustrated na pilot to. Wala tayong din afford ang mag-aaral ng aviation, di ba? So, ginagawa ko, anything to do with airplane. So, nanonood ako ng mga videos about simulation. Parang palipad ng aeroplano. Or paano bumabagsak ang aeroplano. At paano ini-investigahan yun. So, ako, yun yung hinahanap kong entertainment. Pero wala, I cannot say kung motion picture ba yung entertainment ko or reading. Parang ako naka-focus ako dun sa gusto ko talagang i-consume na content. Yun, particularly sports and, aviation. Alam mo, nakakamiss tuloy yung no? Ito na yung minsan makikita mo sa Facebook, yung pinupost na ginagawa nung araw, nagluluksong baka, nagtutumbang preso, alam mo yung gano'n, yung talaga yung form of entertainment dati, tsaka very physical. Ngayon kasi pag yung nasa social media, tama ka eh. Parang nauubos yung maghapon mo doing it. Eh ngayon, for me, kung halimbawa, wala yung kahit ano, dahil nga sa pagkawala ng TikTok, siguro ako, ang magiging form of entertainment ko, nung bata ako, lumalabas kasi talaga ako. Lumalabas ako, naglalaro ako sa labas, nakikipagkwentuhan ako na nakakatakot sa labas. Madagdag ko lang, no? Before you go any further. Hindi ko lang alam kung ako yung lang yung nakakapansin nito. Kasi wala na ako nakikita bata naglalaro sa labas. Oo nga. Parang except siguro nagbabadminton na lang, siguro. Hindi na tulad nung dati na excited ka. Yung alas 5 na lalabas ka, magjo-jolin. Oo. Diba? Magpapatintero. Hindi lang yun. Ngayon, kung ano tama ka kung ano na yung nakikita nila, yun na yung nahuhulma sa kanila. Sabi ko nga, bato-bato sa langit naman, huwag magalit na lang. Di ba ngayon parang ang hirap ng dumisiplina ng bata? Kasi pwede ka nang i-post. Correct. Di ba? Kasi napapanood, tapos parang, yun pa siguro yung medyo disadvantage for me, minsan hindi na photogenic yung ginagawa ng mga bata, pero napapanood pa din. Nakikita, nagagaya nila, kasi hindi mo naman makokontrol eh. Ang hirap na pag nahuhul mo, di ba sabi nga nila, for example, there's a certain age na formative years yun ng mga bata. Tapos yun yung napapanood nila. So growing up, nagiging yun yung parang ito yung figure nila na, ito pala yung dapat na ginagawa. At saka saan ba nagpo-form yung pagkabata ng isang bata? Di ba through imitation? Oo. Ginagaya nila. And unfortunately, sa era na to, magagaya nila through cellphone, through computers. Dati kasi, may emulate mo yung pagiging cool. Kapag sa mga babae, for example, pag natapos mo yung Latin Station 10-20. Oo nga. Yung hanggang ulo, mother die, mother die, mother ako gano'n. Or kapag sa luksong tinik, yung mataas na. Pag naloktawan mo yun. Or pag natapos mo yung second level na exhibition ng Jackstone. Di ba kasi may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos 10 exhibition. Di ba? Siguro ngayon, magbilang ka ng mga bata, baka hindi na nila masyadong alam yun. Pero you'd be surprised may mga nakita akong mga videos na ito mga bata to expose sa social media and everything. Pero may mga napanood akong video na pinasubok sa kanila yung paglalaro. Yung sa era natin, na-enjoy nila. Di ba? Diba? Na-enjoy nila. So, kasi siguro hindi pa talaga siya lost era. Parang it's a matter of parang exposing them. Yun. Kasi na-introduce sila sa ibang mundo eh. I mean, to be clear, hindi naman siya necessarily wrong. Parang anything in excess is bad. Too bad nga lang na karamihan sa era na to, parang especially pag binigyan mo ng cellphone ng isang bata, doon na siya. Correct. Pag hindi mo kinontrol yan, masisira buhay na. Nagwawala. Tsaka
Yung minsan, yung hindi ko alam po tamang term, yung pakikipagkapwa-tao, nawala. Yes. Di ba kaya minsan pag yung may mga pinagdadaanan yung mga kabataan, hindi lahat, wala naman silang nakausap kasi to begin with, hindi sila nagsimula na may interaction with other people. Meron siguro GCs, group chat. So pag may pinagdadaanan sila sa alang-alang nila sa mga nakikita nila online, di ba kaya may iba na medyo na-adapt yung mga hindi naman tamang dapat gawin. Kaya mas importante ngayong panahon na to, mas importante yung school eh. Kasi yun na lang yung environment where kids right now can socialize. Classmates, teachers, schoolmates. Dati kasi, pag galing sa school, may kapitbahay, may kababata ka, di ba? Tapos mas gusto mo pumunta sa pinsan mo. Ngayon, hindi. Maglaro na lang kayo through online games, di ba? Yun na lang yung... Tsaka pag may gathering, naka-phone. Alam mo yun? Or kapag kumakain, naka-phone. Oo. Dati, pabonggahan ng latest na tsinelas, kung naka-Rambo ka, naka-Islander ka. Duralight. Oo. Ngayon, pataasan na ng gig ng phone kung anong bago. Ito pa, kung hindi tayo nagka-Duralight, huwag kang ambisyoso. Ito pa, concerts. Alam mo, pag-concerts niya, naabutan ko yung era na kapag may concert, masaya, wala may hawak ng cellphone, tumatalon, kumakanta. Alam mo ngayon, pag nanood ka ng concert, ang dami nakataas ng phone. Ay, eto pa. Pag may na-aksidente o may kailangan ng tulong, hindi na nauna yung tulong. Next, on In the Right Corner with Almira Shiel and Kuya Dwayne. Pet peeve ko yan, yung tipong diba? Nauna pa mabukas ang cellphone bago tumawag. Okay lang yan, mabukas mo ng cellphone. Imbes na tumawag ka ng emergency services, Nilive mo. Video muna, meron po na aksidente dito, kawawa naman po. Kung sino po nakakakilala dito, pumunta po kayo dito sa may Fairview.